Good morning, world! Today is June 21st. Today is a memorable day for me and Jerlyn. Why? It's our 27th anniversary. Wow! Wow! Kinasal kami ng June 21, 1997. Yes. Wow, tagal na. Ang I tagal know. na ng ano, sabi mo kagabi? Ang tagal na akong Ano? nagtitiis. Ang tagal niya lang nagtitiis daw. At saka alam nyo ba, kaya kami na ikasal. Alam nyo yung shotgun? Nakatutok sa akin yun. Talaga na nga, shotgun wedding. Hindi ko sinabi. Hindi naman shotgun yun, chinelas lang hawak mo eh. Ikaw may sabi nun, hindi ako. Anyways, today is our anniversary. So we're going to eat breakfast. Spanish sardines! Spanish Paborito sardines. niya. My favorite. One of my favorite. Favorite niya. Ayan. Gusto niya yan, guys. Hindi sa man. kanin, kundi sa tinapay. Tapos meron tayong ano pa? Meron tayong Isa pa niyang paborito na ginagawa ko. Ano yan? Itlog at cheese. cheese and egg. Egg and cheese. Spread sandwich. Kutsara? Ayan, Spread ito. sandwich. Ito. Yan. Tapos kakainin natin Sa tinapay. tinapay. Ayan. Ako, ito, yung sunog, ang gusto ko. Ayan. Medyo, ayan, brown. Tapos Ito, ano ating drinks? ito, Dahil mainit magkape. ito iced coffee. Ginawa ni Jerlyn to. Lagyan mo na para lumamig pa lalo. Okay. Thank you. Ali kayo, kain tayo. Kain tayo, guys. Gagala na lang tayo mamaya, guys. Saan tayo pupunta? Kung saan na naman tayo makakarating. Happiness ko, grocery store. Yun naman, hindi ako maluho. O, di sa SM o Pure Gold? No, I don't want pure gold. O, SM. I mean, I like pure gold, pero kasi Not sa this SM time. may iba ka pang mapupuntahan na ibig kong Oh, sabihin. okay. Nag-drive ka rin lang, pumunta ka na lang Sa doon. SM na. Yes, I like SM. Free aircon! Yes. Mm. Oh. Free coffee. Ay, oo, sa Prestige Lounge, free cappuccino Free cappuccino. and free iced tea. Masarap. Konti lang ako dyan. Thank you. Tama na yan. Dalawa. Gusto ko yan sa kanin. Ay, Dalawa. ako. Ang carrots, gusto ko yung carrots. Isa lang. Gusto ko yan sa kanin eh. Ako tinapay. I know, ikaw sa tinapay. Ako yung gusto ko sa kanin. Ayan. Ano ito? Anong master? Yung flat na lata. Yung Spanish, Spanish sardines. Ayan. Tapos, ito, yung egg and cheese na ginawa ni Jerlyn nung mayroong sale. Ang dami Yay! namin binili. Itlog. Ayan. Ginawa. Sarap yan, guys. Oo, Masarap. masarap. Gawin nyo. Masarap pang baon. Panoorin nyo yung yung, Meron akong video nito, na gumawa yung ako. video nito. Alam, madali lang. Tsaka you can put whatever you want in there. That's cheese and egg. And mayo. Ayan. Oh, ang Cream sarap, cheese. ang sarap nito. Mayo. Gustong gusto Ay, ko. Tsaka kape pag ka. yung halimbawa mo, let's say, pupunta kayo sa, meron kayong trip. Not that long trip. Yung, let's Mga say, road trip, Olongapo. Road Yan. Olongapo. Baguio. Pangasinan. At least meron kayong nangunguya, ganito, Ha? Yung kapatid ko, papunta sila ng airport. Kasi maaga silang pumunta. Nagdala sila niyang ganyan ng sandwich. Mas masarap ito sa kanin. Kuwak tang kanin? Hindi na, mapaparami kain ko. Pakainin mo na lang ako mamaya sa labas. Kaya lang problema saan na naman tayo kakain. Diyan, ilalabas ko yung pagkain. Diyan sa porch. O gusto mo dito sa lanay. Mainit. Maligo tayo mamaya. Hmm? Maligo sa pool. Mm.
Ang tagal natin hindi nagamit ang pool. Nabili tayo eh. Sarap. Ang sarap nito. Sarap guys. Ito masarap ito sa kanin, oh. Yeah, ito pa isa, oh. Malasa. Ayaw ko nga. Kayo guys, anong favorite yung almusal or brunch? Ako, may mga favorites ako. Pero hindi ko hindi, I mean, you know, Hindi ka nag-crave. nagki-crave, pero hindi ba yung talagang gagawa ako ng paraan, lalabas ako, bibili ko, wala. No. Baliktad tayo. No? Ikaw kasi, miski maisip mo lang, gusto mo nga, gagawin mo na, kakain Hindi eh. ako mapakali. Guys, nag-ano tayo? Teka, manghang. Friends, Sarap ng kape, Friends. malamig. Very creamy. Maraming gatas. Sarap? Yeah? parang ano, kapulate. Yung kapulate. Hindi cappuccino eh. Kapulate. Tayo iinom mamaya ng cappuccino sa SM. Excuse. Guys, magano tayo? Patintero? Guys, napanood nyo na ba yung last vlog? Or, yeah, well, nakapost na kanina, mga an hour or so ago. Ano tingnan nyo doon si Louie Boy, nagsayaw-sayaw pa. Nag-exercise siya. Ngayon, Ito naman, hindi ko naman alam na naka-video ko, no? Na-surprise ako, teka, sandali. Ang anghang. Manghang, no? Sarap. Sarap siguro sa kanin. Well, I know masarap sa kanin. Inuulam ko yan eh. Gusto ko, pipiraso lang ako ng ganyan. Tapos gaganyanin ko lang, Ayan. Sarap na ako dun. Guys, so namimiss ko na aming aso. Well, hindi naman namin aso, kay JR na aso. Kaya lang kaming nagbabantay pag si JR nasa tour May gig. or may gig sa band nila, kaming nagbabantay, or they're, because they used to, or they still do tour Canada and US for their gigs. So kaming nagbabantay, kaya sa amin na napamahal yung aming mga apo. Okay, basahin natin dito guys. Sabi, you always say you're a nurse in America but never mention anything about Louis' job abroad. With tattoos, earrings, and nose piercing, we could not have guessed what he did for a living in America. Okay. Curiosity lang po. Okay, guys, friends. Nag-work ako sa Southern Pacific Railroad. That was when 1978 as a machinist. That year, anong taon yon? 78. Nag-start ako doon ng $15 an hour. Okay, to let you know. Ngayon, doon sa nakapuna ng tattoo ko, earrings ko, Nose piercing. nose pierce ko. Akin to eh. Sarili ko to, katawan ko to. Kaya, happy ako sa ginagawa ko. Ngayon, kayo, kung hindi kayo happy, merong hindi happy, huwag nyo na lang akong tignan. But anyway, thank you very much for watching. At saka, yung tattoo, earrings, nose piercing, o kung ano pa man, hindi basihan ng kung anong naging trabaho mo, di ba? Lalo pa sa Western world, ang boss mo puno ng tattoo, ang kasama mo sa trabaho puno ng tattoo. Sa hospital. Hindi nila tinitingnan yun as masama. Especially now,
it's more on, it's an art. So, wala, hindi yun, hindi big deal. Kahit dito sa Pilipinas, napuna ako, gano'n na rin, hindi big deal. Kasi sa kapanahonan ng nanay ko, for example, at saka ako rin, lumaki na sasabihin, oh, may tattoo, galing sa, kulungan. Kasi doon ginawa ang tattoo. Baka yung nagsabi niyan. Hindi, Galing sa kulungan. Kaya nagtataka lang siya. Nagtataka lang alam siya. niya, pagka, may tattoo ka, meron kang earrings, Nagtataka lang siya. Yun lang. Pero thank you for your comment. well, anyways, I don't have to explain myself. I don't have to elaborate kung ano man. But, sinagot ko lang ang tanong mo. Okay? And then, Tapos saan ka pa nagtrabaho? nung mag-retire ako, nag-work ako sa friend ko sa law office ni Irwin Irving. Okay? Kaya yun ang naging trabaho ko. Retired na ako nung magtrabaho na ako doon. Yun, kaya yun, kung inaalam kung anong naging trabaho ko, yun, pero hindi ko kailangan ipaliwanag o sabihin unless na maging topic. Pero hindi naman nagiging topic eh. Bakit kailangan kong sabihin sa inyo? I mean, sa iyo. So, ayan na. Sa iyo. So, ayan na. Nasagot na ang tanong. Ayun. Tapos, may isa pa. Anyway, teka muna. Thank you very much for watching. Okay? Keep watching. Thank you. Ito pa, mayroon pa isa. I think you guys are so bored. You are just vlogging. That is so common. A lot of people think, or may mga nagko-comment na, ay nako, maboboard kayo na nandyan kayo sa Pilipinas, very laid back ang buhay, very quiet ang buhay nyo, hindi dito kagaya sa ibang bansa, mabilis, at tapos na kami sa mabilis, dito na lang kami sa laid back. And another thing is hindi kami po bored, and we are not vlogging because we are bored. Kasi 2020 pa, panahon ng pandemic, kami nag-start, or si Louie lang ang nag-start noon, ng pag-vlog. Nasama na lang ako ngayon kasi hindi na ako nagtatrabaho. Lagi dati, behind the scenes lang ako, behind the camera, behind the computer, or in front of the computer. Kasi ako ang nag-edit. But, hindi po kami bored. At saka, maano kaming tao eh. More on homebody kami. Kahit siya lalaki, homebody. Tsaka happy kami what we're doing. Oo, hindi pa kami naboboard. Okay lang. Kailan ba last kong trabaho? July 31st. So mula August of last year, hindi pa naman kami naboboard na pareho na kaming walang trabaho. Tsaka sa totoo lang, alam nyo, ang naging feeling namin dito, lalo na ako, si Jerlyn. Parang ako mas komportable ko, naging parang mas happy. Sabihin na natin, happy ako dito. Kesa dun sa California. And much safer. Dahil kasi doon, hindi pwedeng 2-3 beses ka mag-check ng doors kung nakalock. Pero dito, I feel safer. Kaya yung sinasabi nyong bored, hindi ko alam kung anong meaning ng bored eh. Para sa akin, hindi. Never akong na-bored. Hindi, miski nasaan ako, hindi ako na-bored. Dahil kasi I keep myself busy. Okay, katulad ngayon, no? May ginagawa akong project, may kinukutkut ako. I kept myself busy. Hindi ako yung walang magawa, nakaupo na lang, no. Kung ano makita ko at kung ano maisip kong gawin, ginagawa ko. Tsaka enjoy na enjoy siya kahit noon pa gano'n na siya. Basta't meron akong gagawin, enjoy ako. Kahit noon pa, kahit pag hindi mo siya nakita sa loob ng bahay, pumunta ka sa garahe or sa likod ng bahay, nandun siya, may kinukutkot. Gusto ko yun. Okay, ito pa, parang related din to sa last na natin, question or comment. Ito, kasi sabi niya, di ba, mas happy daw siya dito. Hindi ibig sabihin na hindi siya happy sa California because we owe the US a lot. Yes. Ito yung isang comment na ating babasahin. Wondered why so many of these retirees are so ingrate and kept complaining of their lives living here in America.
Okay, wish you well retiring sa Pinas. Hope you will have a good life thanks to Uncle Sam. Tapos parang yung emoji na whatever, parang ganun. So anyway, hindi po kami ingrata. Hindi Yes. kami ingrato. We We are are not ingrates. We are not. forever thankful to Uncle Sam, meaning the US, Uncle Sam. Leaving America is not being ungrateful. We have worked hard and had a wonderful life in the US. As Filipinos, babalik at babalik ka din sa lupa mo kung sa sinilangan. Kaya nga kami happy Pero hindi ngayon. para sa lahat ang Pilipinas. Kaya nga kami happy ngayon. At meron kami nito kung ano man yung meron kami. Doon sa pinaghirapan namin Sa Amerika. sa Amerika. This is the fruit of labor. Yeah, so Okay. hindi kami ingrata or Yes, hindi kami we are para not. bang may nag-comment nga dati na ang sama-sama siguro ng ano nyo, ng experience nyo sa Amerika, ba't ganun na lang kayo kumakasalita? No! All our happy memories sa Amerika. Doon kami nakakain ng masarap. Doon kami nakabili na hindi namin mabili kung nandito kami sa Pilipinas. Doon kami nagkabahay na hindi namin magawa dito sa Pilipinas noon. Doon kami nagkaroon ng kotse na luxury cars ang tawag dito sa sa Pilipinas. Doon sa Amerika, regular lang na kotse. Ngayon, ano namin yun? Utang na loob namin yun sa Amerika na Yes. binigay sa amin ng magandang buhay. Dream. Yung ano yung tawag doon? The American Dream. Yes. Nakuha na namin yon. Salamat sa Diyos at salamat sa Amerika. Doon kami nagkakilala, doon kami kinasal, doon kami nagkaanak. Happy memories. Yes. Yun ang para sa amin, destiny sa amin dalawa, na doon kami nagtrabaho, doon kami nagkita, doon kami nagkakilala, doon kami naging mag-asawa, doon kami nagkaroon ng anak. Ngayon, mas happy kami ngayon kung dito kami magre-retire. Ano ba? What's wrong with that? Di ba? Kasi iniisip Maligaya nila kami negative. dito. Pwede ba? Kung saan yung kaililigayan nyo, diyan kayo maligaya. Well, fine and good. Di ba? Diyan kayo tumanda, diyan kayo mag-retire, diyan kayo tumanda hanggang sa, pero kami, dito kami happy. Dahil Happy kami kasi, dito. hindi naman para sa lahat ng pag-retire sa Pilipinas. Kung nasanay ka na sa isang bansa at doon ka happy, doon ka na lang. Ngayon kami, yan ang pinag-usapan namin. Mabuti na lang nagka-agree kami kasi kung minsan ang other partner mo or ang spouse hindi agree, di ba? Pareho ko yung Pilipino pero yung isa ayaw bumalik ng Pilipinas para mag-retire. Swerte lang na pareho kami ng gusto. Yeah, we have a lot in common. Ngayon, kagaya ng, for example, sa mga anak namin, 100% Filipino, pero doon pinanganak sa Ayaw California. nila dito naman. Ayaw nila ditong tumira. See? Kasi yun ang home nila. Yes. Kahit sila Pilipino, pero doon ang buhay nila, doon na sila pinanganak. Yes. Kahit nakailang uwi sila sa Pilipinas, nag-i-enjoy sila 100% pag nasa Pilipinas. To Yes. them, home is the US. Yes, katulad nyo siguro. Happy kayo dyan, nandyan kayo. Pero subukan nyo, mag-retire kayo rito. Kung magagawa nyo, baka naman kasi merong dahilan na hindi kayo makapag-retire dito. Baka sakaling, hindi natin alam na yung maraming pumupunta dyan dahil mga nagtatago sa batas o yung mga hindi na makauwi dahil may mga kaaway. Well, hindi ko sinasabing ganon ang sitwasyon. Nasasabi ko lang na yung mga hindi reason na hindi makauwi. Meron akong kaibigan na talaga hindi makauwi dito. Dahil kasi meron siyang atraso na sabi niya mas delikado ang buhay niya dito kaysa sa Amerika. Kaya nandun siya, ayaw niyang umuwi. Pero I bet you, sigurado, gustong-gusto niyang umuwi. Pero hindi siya makauwi. Meron pa, marami. Yung mga nandun na mga kilala ko rin, na tinatawag natin na TNT, walang mga papel. Yun din, gustong-gusto umuwi pero hindi makauwi dahil walang papel. Kasi pag umuwi sila dito, hindi na makakabalik. Doon. See, those are the reasons. Maraming Kaya, rason. pero kami, God gave us this chance, this opportunity na makauwi dito.
And we are so happy. We are so I'm happy. thankful. And thankful. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May mga reason din na yung iba because of medical issues or health issues. Mahal nga naman dito kung lagi ka, for example, nagda-dialysis ka or, you know, may malala kang sakit, you're better off sa Western world. Kasi ang healthcare is very good. At saka, may tulong ang gobyerno doon. Pwede kang free lahat. Yung mga ganong bagay. So, maraming reason. Lalo na, I don't know kung ilang taong ka na. Yung pagka nagkaroon ng tumanda dyan, nagkaroon ng edad na pumunta dyan, pinitisyon ng magulang, ng anak, yung mga magulang na nasa edad na, may edad na, binibigyan ng gobyerno ng assistance. Meron silang tinatawag na tinatanggap na SSI. Yon, baka meron kayo nun, o meron yung mga iba. Kanya, ayaw iwan ng Amerika. Plus, yung health insurance. Dito, magbabayad ka ng insurance, diyan, wala kayong binabayaran. For sure, alam ko, wala kayong binabayaran diyan. Oh, and that's the fact. Right? Wala kayong binabayaran. Maybe those are the reasons kanya ayaw nyo dito sa Pilipinas. Pero kami, we are so happy and so blessed. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At saka, the fact is, we can still go back there anytime para magpa-doktor, para magpa-annual check-up, To visit our kids. medications, to visit the children most especially. So, iba-ibang reason ng tao. So, hindi tayo mag-judge. Okay? Eto. But anyway, thanks for watching. Thank you, guys. Pero sa 100 na comments, isa lang naman ang medyo negative, pero lahat 'yon ina-appreciate natin kasi yun nanood, nagbigay ng ano nila ng opinion kasi ang YouTube is free. You can write anything you want, you can say whatever you want. And true, may mga nagsasabi din, guys, don't worry about those. You don't even have to explain yourself. Correct, we don't have to, but sometimes Freedom we of have to. Freedom of press. Freedom of press. Freedom of speech. Freedom of speech. So guys, nagbablog kami 2020 hanggang ngayon ng 2024, alam nyo sa totoo lang, which is probably a blessing and not a curse, kasi never naman kami nagkaroon ng mga negative comments. Yes. Never kaming nagkaroon ng mga sinasabi nila or tinatawag nilang basher. Alam mo, nagkaroon lang kami nitong nandito na kami sa Pilipinas kasi nung nandito na kami sa Pilipinas, biglang lumaki ang YouTube namin ng kumpara sa, hindi naman malaki. Hindi malaki ha? No, pero no. lumaki kumpara sa... Yeah, lumaki kesa dun sa Amerika. Oo. Yan hindi na California ginamit ko ha. Baka mapulong na naman na kesa nung nandun kami sa Amerika. Oo. Ayan. Oo, ngayon dito lang, mula March for example, parang pagdating namin dito, we had like 12,000 subscribers. Ngayon, Nadagdagan ng 5,000 mahigit. Mag-18 na. Mag-18 na. 18,000. Mula nang Thank dumating you, Lord. kami ng Thank you, March, middle of March, or March 17 kami umalis ng Amerika. So, March 19 yata kami dumating, 18, 19. So, mula noon, biglang, yung rate ng pagtaas, ikumpara noon, marang bumilis, at saka dumami ang mga subscribers, at saka mga viewers. Maliit pa rin kami ng Dihamak, of course. Pero, ikumpara sa dati. So, ngayon, nagkakaroon na kami ng mga negative na comments, or mga tinatawag nilang bashers. So, we take it as a blessing. You know why? Yes. Sabi nila, pag wala kang basher, Hindi ka pa kakilala. Hindi ka sisikat. Damihan nyo pa basher, baka sumikat na kami ng totoo. Hindi, sa totoo lang, ganun nga talaga. Oo. At saka hindi mawawala yan eh. Ay, hindi. Alam mo, ang aktivista, hindi nawawala yan. Panahon pa ni Jesus, may aktivista na. I know. You know? Pero yan, kasama yan sa buhay. Ayan. Kahit hindi ka nagva-vlog, kahit nananahimik ka, mayroon at mayroon magpupuna, yung tinitingnan lang yung konting-konting dumi. Hindi nila nakikita yung kalinisan ng buong paligid. Yung nakikita lang nila isang speck of dust, isang maliit na dumi. Yun lang doon sila nakafocus. Yun nga yung mga tao na sinasabi ko ng mga counterclockwise. At saka hindi sila happy sa buhay. Yes. Ngayon, pag hindi sila happy sa buhay, gusto nila pati ikaw hindi rin happy sa buhay. Yes.
yung Masamang ugali yun. yung ikot ng mundo nila Di ka makakatulog. counterclockwise o pabalik. Pero Lahat ng tao, lahat ng tao, ang ikot ng mundo clockwise. Yung mga iilan na yun nga, ang ikot ng mundo nila pabalik. Kanya ang tawag ko doon mga counterclockwise. dahil sila lagi sa lungat sa Sa lamat, karamihan. pag ganyan ang ikot nila, pag ganyan. Sa lungat sa karamihan. Oh. In general, lahat pag ganon. Hala ka guys, ang Clockwise. dami nga niyang nakain, no, sa kakakwento Alam niya. mo, Pati ikaw yung sa kape, inubos, oh. sa totoo lang, alam mo, Langga, ikaw pagka ikaw nagkukwento na talaga na ano ako na hindi ko malaman kung naa-amaze ako sa iyo or naiirita ako sa iyo. Tingnan mo pa. Ang daming tinapay nakain ko nang hindi ko namamalayan. Sa totoo lang. Tingnan mo guys, ano wala na. Habang daldal ka ng daldal, ako Lagyan naman mo ako kain niyan, ng guys, kain. please. Lagyan mo ako niyan, please. Ako naman, sure. Ba't hindi mo to tinubos? Ubus Wala na. na, ubos na yun. Ubus na. Ay guys, ganyan lang kami guys, tawanan lang kami. Kahit noon, ganyan kami. Mm. Tawanan lang. Hindi ibig sabihin perfecto ha. Yung nga May sabi mga ko sa inyo, argument kami na walang katorya-toryang argument, walang katorya-toryang tumaas lang ang boses ko, na nagalit siya kasi akala niya nakikipag-away ako. Malakas lang talaga ang pagsasalita ko or ano tawag dito, yung iba ang tono kasi hindi naman kami pareho ng salita. Bakit? Ayun. Wala, Bisaya ako eh. Bisaya gid, Ilongga gid. Kain tayo guys. Tapos ano pa ba yung sasabihin ko? Nakalimutan ko tuloy. Lumaba na itong ating kwentuhan guys. Kaya hindi, sa totoo lang ga, alam mo, talagang pagka nagdaldal ka, talaga nawawala. Hindi ko malaman kung nawawala ako sa wisyo or, nawawala ako sa, Nawawala ka sa sarili? sa sarili, o. Kain ako ng kain, tinan mo, Almost na, maubos ko, Kanya, yung, pagdadaldal mo, medyo, Kaway-kaway dyan sa mga nakakilala sa akin na kahit sa trabaho ay ako'y madaldal. Oo nga pala, yung mga friends niya sa sa Kaiser sa ibang bansa. Yan hindi California binanggit ko yung mga friends niya ron sa ibang bansa. Hi sa inyong lahat. At shout out sa inyong lahat. Hello guys, I miss you all. Yung mga katrabaho ni Langga diyan sa Kaiser. Kaiser sa ibang bansa. Yan walang California akong binanggit Sinabi mo pa rin. Sana naman kung pwede yung mga may mga profile na picture na may bandera ng Amerika, palitan niyo naman ng Pilipinas. Ayaw nila? Para hindi niyo sinasabing, ito American citizen ako, Ito, tumatanggap na ako ng SSI sa Amerika, Buti na ipetisyon ako ng mga anak ko, para hindi naman ganun, puro ganun. Pero ang SSI guys is a blessing. I wish meron tayong Yes. ganyan sa Pilipinas. Yes. Kasi ang mga magulang ko, yung sinanay din, Yes, yung my parents niya rin, parents, yes. naging rin yan, nag-grant din ng mga SSI ng Amerika. yes. Yung SSI ay para yun sa mga hindi nagtrabaho sa Amerika pero low income kasi wala naman sila income, hindi Yes. sila nagtatrabaho. Binibigyan sila ng Amerika ng sustento kada buwan. Pagka dumating dito yung mga let's say parents ng mga Dito saan? hindi yung gamitin ng California o America. Malilito sila. Pag dumating sila sa Amerika, Pag dumating sa Amerika, hindi California. Na dahil sa pinitisyon ng mga anak, katulad niya, namin, na mga pinitisyon namin yung mga magulang namin, at nasa na sila, sa edad na sila, above 65. Ayun, bibigyan sila ng SSI na which is $600 that time sa hindi na, malaki na ngayon. sa sa mom and dad, my mom and dad. 65. Ang tagal na nun. Yeah, that was Until 90s yata, ganun pa eh. yes. 30 years ago. 600 each. Tapos free everything sa yung health. Yung nila, gamot, Doktor, pati mga espesyalista. mata, salamin, pustiso, everything free. Kung may bayad man yung iba,
like piso lang, like dollar lang or something. Yon, kanya na ikukwento ko dahil yan, nangyari nga sa parents ko, kay mom and dad, my mom and dad, ganon din yung kay Jerlyn, ma'am, Kaya hi. blessing yan. Ma'am, dad, hi. Iba pa yung SS, guys. Yung SS naman, based yun sa nagtrabaho number of years of your Yes. work and the pay that you know, or yung SS na binayad mo while nag-work ka. Yes. Parang dito sa Pilipinas, may SS, may Social Security. Yun sa mga para naman Yes. yun sa nagtrabaho. Oo. Like sa amin, yun. Matatanggap mo yun, ang earliest is 62. Pero yung kinukwento ko, yung sinasabi ko sa inyo, yung SSI na dumating ang mga parents ko dito na hindi nagtrabaho dito, which Dito ka lang dito, sa Amerika. dito sa Amerika, na nasa edad na sila ng over 65. Kanya binibigyan sila ng gobyerno. Yung mga bagay na yon, kanya yung iba talaga ayaw umuwi dito. Isipin Kasi mo nga mawawala naman. yun mawawala Pagka yun. bumalik sila dito, ayan, yung kung sino man yung nagkukwento o nagko-comment dito, I don't know, how old are you? Kung tumatanggap ka ng SSI, ba't ka nga babalik dito? Sayang. Meron kang magkano na ngayon? Ewan ko, malaki na. Before that was 600. I know, that was a long time ago. $600. Ngayon malaki na. Oh, yun ang Siguro reason. almost 900 Yun ang na or reason something. kanya ayaw umuwi dito. Nakakapanghinayang. Tapos, ang sabi nila, pagdating dito, problema ang gamot. Sa Amerika, libre gamot. Problema ang doktor. Sa Amerika, libre ang doktor. Pati nga specialista. Pati nga eyeglasses. May konting bayad. Pati false teeth. Libre. Pa-dentista, Oh. libre. Bakit nga naman anong gagawin mo dito sa Pilipinas? Oh, yon ang mga reason. Ang difference is, ang social security mo, it will follow you. Yun naman. Yung pagka naman nag-retire ka naman, kahit sa ang lugar ka sa mundo magpunta, yung ano mo, yung SS mo, yung retirement mo, yung nakuha mo na pension, sumusunod lang sa iyo yun. Sumusunod lang sa iyo yun. Katulad ko, yung yung retirement ko, dito, sumusunod sa akin yun. Ganon ang sitwasyon. Okay? Hindi, pero may nagtatanong. Dahil kasi sabi niya, paano nyo tina-transfer or paano nyo sinet up na sumunod sa inyo? Well, actually, ang clarification is, yung social security niya, we still have bank accounts in the US. So, parang yun na rin ang savings namin, yung social security niya, dahil kasi we kept that bank account doon pumupunta ang social security niya. So nandun lang. If we need money, Transfer. we can Zelle ourselves or transfer to our bank if we need to. Pero Excuse. salamat sa Diyos, meron pa naman kaming konti dito na hindi namin pa, pwede, okay lang kami dito. Pero actually, Pero you can set it up with your bank there and your bank here. So yun lang ang ating mga magdi-discuss na naman tayo ulit, guys. mabuti to dahil kasi gusto rin namin unang-una, kaming dalawa lang binabasa namin siyempre yung mga comments nyo, lalo na yung mga nakaka-inspire na alam namin, nakakapagpasaya sa amin kasi ang ginagawa namin, masaya kami sa ginagawa namin. At sinasabi nyo naman na i-inspire din kayo, kaya nasisiyahan din kami dahil napapasaya namin kayo. Ngayon, dahil nga sa ginagawa nyo, sa suporta nyo, mas lalo kaming nagsusumikap para mapatuloy na mapaligaya namin kayo. Yun. Ayan na, so medyo nag-aano na yung camera, nagbi-blink-blink na, meaning mainit na. Akala ko nahulog yung phone. Tingnan natin kung may bagong masayang Ayan. Kaya, mabuti rin tong ganito na napag-uusapan natin para at least, yung iba na hindi naaabot yung saganang sa amin, yung pag-iisip namin. Kasi ang tao kanya-kanyang priorities, kanya-kanyang likes and dislike, Yung hindi naaabot yung gusto namin o kung anumang bagay ay nagpapaligaya sa amin na which is nanggagaling yon unang-una sa Panginoon.
hindi sa kung kanino man. Unang-una, Panginoon Diyos. Tapos pangalawa kayo na nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Kung sinasabi nyo na na-inspire kayo, kami rin. Mas lalo kaming na-inspire. Kanya ginagawa namin ang magagawa namin para na sa ganon mapaligaya pa namin kayo. Shout out ha kay Elmi Cardinal Bantiling from Riyadh. Elmi, shout out sa iyo ha. At saka kay Ompong and Mylene Masipag, si Ompong Masipag at saka si Mylene from Chester, England. Yan. Mag-iingat kayo ha. Laging magdadasal para sa kaligtasan. Lahat tayo. Shout out sa inyong lahat, sa lahat-lahat, shout out. Shout out din and happy birthday kay AJ and her granddaughter Julia. June 21st ang kanilang birthday. Pareho sa aming wedding anniversary, June 21st. Happy birthday, ladies! And then also to Tess and Dennis Ginto. Ito mga masusugid na nanonood at laging nagko-comment, kagaya ni AJ. Also to Rush O. Shout out from California. Sabi niya, shout out din sa iyo, Rush. God bless us all. Love and peace. Tama, Rush. Love and peace. Happy lang. Good vibes lang. God bless us all. Bye-bye, guys.